Ang tagal nang inabot ng battery na to mga paps. Ang brand nito Motolite na Enduro tapos 3SM ang size. Nakakabit siya sa L300. Base kasi sa experience ko mga paps, kapag mga L300 na sasakyan, malakas makasira ng battery o mabilis masira. Pero ito 2020 pa binili. Actually sa akin din to binili mga paps. So ayun, nagpalit na si sir ng battery. Motolite na Enduro pa rin yung pinili niya. Natanong ko nga pala si sir na kung madalang lang gamitin yung sasakyan. Sabi niya hindi naman daw, nagagamit naman din madalas. Yung mga gilid ng battery, kahit anong battery mga paps ng sasakyan, normal lang naman na medyo lumobo ng konti yung gilid niya. Dahil nga po sa tagal ng paggamit, ganun. Yung Motolite Enduro mga paps na to, bawal siyang tanggalin yung sticker kasi mabovoid po yung warranty. Pero kung wala na pong warranty yung battery nyo, bala na po kayo kung paano gusto nyo gawin sa battery. Siyempre yung mga Pilipino, ganun, mahilig tayo sa mga DIY o kung pwede pa nating i-revive yung battery, ginagawa natin ng paraan. Tapos mga paps, advice ko lang sa inyo, kung sakaling under warranty pa po yung battery nyo, mas mainam dalhin nyo po kung saan nyo binili yung battery. Okay, balik tayo dito sa battery. Ayan, testingin natin kung ilan pa yung CCA nya. Sa JIS mga paps, kapag 3SM battery, sineset ko lang tong Motolite Enduro sa 75D31. May mga battery mga paps, nakalagay naman yung spec sa kanya, pero ito kasing Motolite Enduro wala siyang nakalagay, kaya ginagawa ko na lang 75D31. Okay, testing mga paps. Yan. Yung health ng battery mga paps, 38% na lang, tapos 235 ang CCA. Usually mga paps, kapag mga diesel engine kagaya ng L300 na yun, dapat nasa 450 o 500 pataas para mapa-start nya. Yung mga bagong 3SM na Motolite Enduro naman mga paps, nasa 700 po ang CCA nila. Bakit puro CCA na lang sinasabi mo, battery pH? Na-observe ko kasi mga paps, kapag mas mataas yung CCA, mas kaya pa niyang pa-startin yung sasakyan. Yung starting power malakas. Pwede nyong buksan yung battery gamit kayo ng flat screw. Ayan o. Tatapat nyo lang yan sa gitna. Para mabuksan nyo, pipihitin nyo lang counterclockwise. Dati mga paps, ang turo sa akin kapag magche-check kami ng battery, gamit kayo ng cable wire. Tatap natin sa positive o kaya negative terminal ng battery. Tapos tatap natin sa kabila, mabilis. Yung po bang papa-spark natin, pag pumuputok-putok mga paps yun, malakas yung battery. So ngayon di ko na ginagawa yun, delikado kasi yun mga paps. Kapag sobrang lakas ng battery, maaaring pumutok yung battery, masasabugan tayo sa muka. Mabuti na lang mga paps, dahil sa pagbablog ko na to, may mga nakapanood na nagbabateryahan din. Nag-comment sila, tinuro nila na paps, bili ka ng battery analyzer. Kaso nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero shoutout sa iyo paps, maraming salamat sa turo mo. At syempre sa mga followers ko, mga subscriber ko, maraming salamat po sa panonood. At yung mga comment nyo po, nakakatulong din po yun sa akin para mas ma-improve ko pa po yung mga pagbabaterya ko. Limbawa, may tanong po kayo, ganyan. Nagre-research din po ako tungkol sa mga tanong nyo na yun. At kung hindi ko naman po kayang sagutin, pasensya naman po kayo. Hindi naman po kasi ako talaga professional pagdating dito sa battery. Sinishare ko lang din naman po yung mga na-experience ko tungkol dito sa mga baterya. Kagaya nito mga paps, bigyan ko kayo ng idea. Ito kasing isang butas na battery, wala na siyang tubig. Ayan mga paps kapag kaganyan mga paps, hindi na talaga gagana ng maayos yung battery. Pakita ko sa inyo mga paps, wala na siyang tubig. Ayan, wala siyang mahigop mga paps. Ito pong battery na to, nasa 2 years na po. Tsaka yung mga tubig niya sa loob, yung ibang butas na yan, maiitim na po. Ngayon kapag tinapon natin lahat ng tubig na yan, tapos pinalitan natin ng bagong tubig, hindi na rin po siya gagana kasi nasira na po yung mga plates niyan. Dati kasi mga paps, sinubukan ko na yon. Tinapon ko yung lahat ng tubig, tapos niluglugan ko pa nga Tapos nung nilagyan ko siya ng distilled water, chinarge ko muna. Di ko siya tinakpan para makasingaw. Maghapon kong kinargahan yun mga paps. Pero kinabukasan wala rin, mahina rin yung battery. Napansin ko sa kanya, umiinit na lang siya, pero hindi tumataas yung voltage. So may sira na talaga yung mga plates niya sa loob. Ito mga paps, tips ko lang sa ibang nagtitinda ng battery. Baka po hindi nyo pa ito na experience, share ko na lang din. Kapag walang tubig yung isang butas, i-check nyo mga paps, baka mayroong butas sa ilalim. Tatapon lang kasi yung tubig niyan. Alam nyo mga paps, kapag under warranty pa po yung battery nyo, tapos nabutas po yan sa ilalim,
hindi na po siya papalitan kasi mga paps, kaya lang naman humihina o hindi makapagpa-start, tumatapon yung tubig sa ilalim. Syempre nung binili naman mga paps yung battery, buo naman, wala naman tagas. Ibig sabihin, doon na po yun sa customer nagka-problema. Kung minsan kasi mga paps, hindi nakalapat ng maayos yung pagkakakabit nila sa sasakyan. O kaya may matalim na bagay dun sa ilalim, kaya kapag umaandar yung sasakyan, gumagasgas yon hanggang sa mabutas na po yung battery. Bukod po kasi sa aming nagba-battery shop, meron pa pong technician yung mga supplier namin. Halimbawa, pinadala namin doon, i-double check pa po nila yon para kung sakaling sira talaga yung battery o defective, papalitan po nila ng bago yan. Kaya kami dito, chinecheck na naming mabuti yung battery bago ipadala sa kanila. So yun lang mga paps, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ako po ay merong sariling battery shop, tapos gumagawa ako ng mga video content tungkol sa battery ng mga sasakyan. Subscribe ka na paps para sa mga susunod kong upload na video. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment na lang kayo mga paps, babasahin ko yan. Maraming salamat po, ingat po kayo, bye bye.